So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating pababalita dito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na pinabakalat ng mga fake news peddlers, na mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga bangag vloggers, mga kababayan. Yes, dapat lang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administrations, sa katagalan, mga kababayan, magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat na silang sasagutin. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pinag-bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Sunday sa ating lahat. So, before tayo mag-start, mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating lista, mga kababayan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po sa listahan si Robel Ferrer Official, Amy Joaquin, Divina Dicuaten, and Joel Meleton. I-shoutout po natin ating mga child members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Racete Rowell, Baby Bar, and Mary Grace Holmes. Pasalamatan natin, mga kababayan, ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Crisilda Apare, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. I-greet po natin ang happy birthday si Zyrel Salazar. Happy birthday also kay Merlin Carlos. Happy birthday kay Sir Jimboy of Cute Cebu City. Happy birthday. At syempre, mga kababayan, welcome po natin mga early birds. Nandiyan kasama natin ngayong araw si Blessy Carunan, Barkadahan, Forever FM, Leonardo Asteliero, Neonita Dayos, Nonoy Floren Hills, Monet Borromeo, Olivia Lupiga Lake, Divina Biking, Antonio Payos, Oliver Hora, Betty Fernandez, and Elma Banyaga. Okay, so mga kababayan ko, meron kasing nagsumbong kay Sir Ivan at meron pong nag-forward sa atin na isang vlog, yung vlog po ni Bayad by, mga kababayan. And I think karamihan po sa inyo ay nalaman na po yun, yung tungkol daw na meron daw isang membro ng INC at ang kanya informations po na ibigay sa kanya, mga kababayan, galing daw doon sa central office ng INC. Ngayon, ang pakay po ng isang membro daw, ayon po kay Bayad by, na sinabihan siya na i-advise po itong si Bayad by na manawag daw sa taong bayan na ipaalam daw na yung INC Church ay ito daw ay nagbibigay daw ng advisory na bawal daw silang pumirma doon sa People's Initiative, mga kababayan, or pinagbabawalan daw yung lahat po ng mga INC members. So nga, mga kababayan, alam niyo ba, nag-forward sa akin ng vlog na yan, isa rin pong membro ng INC. Kasi nga, sa amin niya dito, at sa league, tinanong ko ito, mga kababayan, nung una, may nag-forward kasi sa akin ng vlog po ni Bayad by, pero kinumpurma ko rin po ito sa iba rin po ng mga INC member, mga kababayan. Kung meron bang katotohanan, itong ipinagangaw-ngaw, pinagsasabi po ni Bayad by sa kanyang vlog, mga kababayan, tungkol po sa INC. Pero nagulat po. Bakit? Kasi nga talagang nilaglag dito ng isang membro po ng INC, ito pong claim ni Bayad by na kinontak na siya kasi nga daw ipaalam doon sa kataong bayan na pinagbawalan po yung INC members na pipirma doon sa People's Initiative. At saka ang point na po daw ng taga Central Office kung bakit kinontak itong si Bayad by para daw ipaalam or i-call out itong taga media kasi daw ito daw pinumbliko nila noon pero ito daw hindi pinick up ng media, mga kababayan. Nakakatawa talaga. Bakit? Babasahin ko mamaya ang reply sa akin ng isang INC members, mga kababayan. Nilaglag po itong si Bayad by. And so, pag-uusapan po natin, ito pong si Senator Amy Marcos na kung saan the other day, mga kababayan, meron pong festival na nangyari doon sa Lawag, Ilocos Norte. Yung pong Tan-Ok Festival, mga kababayan, or Tan-Ok ni Ilocos Festival. Ngayon, may nabalitaan si Sir Ivan na kung saan nanood kasi ako sa live po na isang kaibigan natin na Marcos Vlogger na
during po sa pag-speech po ni Senator Amy Marcos Makabayan, medyo matamlay yung mga tao doon. Na yun po aking napansin doon. Kasi nga, ayon po sa mga comment sa baba po ng vlog na yon, mukha dang pinulitika ni Senator Amy Marcos yung event na yung Makabayan. At saka marami rin po itong nakakaalam na mga Maka-Marcos, siyempre Ilocos Makabayan, Maka-Marcos ho yan, marami daw kasi na nagalit dito kay Senator Amy Marcos, kaya hindi siya pinalakpakan Makabayan. Ang iba daw, pumalakpak na lang kasi no choice sila, kasi meron nang nag-unang pumalakpak Makabayan. Nadamay lang daw yung iba. So ang ibig sabihin nito, maraming galit po kay Senator Amy Marcos dyan sa Ilocos Norte at saka sa Sur Makabayan. Ngayon, after po sa kanyang speech, meron siyang question and answer from the media Makabayan. Mamaya ipapakita natin yan. And of course, pag-usapan rin po natin, ito rin pong pasabog daw ni Hitad Makabayan kasi nga nakita natin doon sa kanyang vlog na kung saan pumunta siya doon sa FBI. Abay, nanakot pa si Hitad Makabayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi sabi niya, bumisita daw siya doon sa FBI para bisitahin daw ang kanyang uncle. At saka meron mo siyang maraming kaibigan dyan sa FBI Makabayan. Ngayon sabi pa niya, pumunta daw siya dyan sa FBI kasi nga nirecordan niya at gumawa siya ng diary. Kasi kung maalala ko Makabayan, aside pa po na 'di ba deadline na po ng deadline na po pala na dapat sumagot na itong si Hitad Makabayan doon po sa subpoena or summon na doon tungkol po ito sa kaso ni Abel Bacolod Makabayan. 'Di ba deadline po the other day. Ngayon, ang nakakatawa naman kasi ayon po ng kanya mga followers na inadvisean daw itong si Hitad Makabayan, si Claire Contreras, na ilista daw lahat ng mga vlogger na naninira sa kanya. Ilista daw lahat ng mga vlogger Makabayan na nanira dito kay Hitad. Hindi naman kailangan na sisiraan po itong si Hitad Makabayan kasi nga noon pa man matagal na talaga siyang sira Makabayan. Kailangan ba bang sisiraan? At saka ilista niya yung mga vlogger na nanira sa kanya Makabayan. Kailangan ba bang siraan? At syempre pag-usapan po natin, ito po yung walang kamataan ngayon na banggaan, alitan, saka nakabatuhan po ng putik dahil po sa charter chains or ang PI Makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start Makabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin dito Makabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Howdy dito Makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much to mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Kids Ting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre Makabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Ting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, well, unahin muna natin dito yung tungkol po sa People's Initiative o yung sa pirma mga kababayan. So, alam nyo po, itong tungkol po sa PI, kasi nga hanggang ngayon mga kababayan, pinagdidebatehan pa rin ito doon sa Senado. At saka parang magkaroon pa nga dito ng second pa or another po na hearing mga kababayan tungkol po sa People's Initiative. Pero ang COMELEC po, nagsalita na kung gusto po, kung sino man yung mga kababayan natin na nakapirma po doon sa People's Initiative, ay meron silang right Makabayan or pwede nila i-withdraw po ang kanilang signatures. So for more details, let's watch this. Binatikos ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang mga naging pagdinig sa Senado tungkol sa People's Initiative. Ikinatwiran ng mambabatas na nag-backfire ito sa mga senador na gustong magbigay ng masamang imahe sa People's Initiative at sa Kamara. Hinikayat ni Adyong ang mga senador na tutukan na lang ang pagpasa ng Resolution of both Houses number 6 na magpapadali sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Iminungkahi ni Adyong na hayaan na lang ang COMELEC na gawin ang kanilang trabaho at imbestigahan kung may mga anomalya
sa proseso ng pagtanggap ng mga lagda. Naglabas ng guidelines ang Commission on Elections para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma mula sa signature forms para sa People's Initiative. Nagbabalik si Luisa Erispe. Matapos idiin ni Senator Bato de la Rosa sa pagdinig sa Senado noong Martes na may mga gusto ng umatras sa pakikiisa sa People's Initiative for Chacha sa pamamagitan ng pagbawi ng kanilang pirma, naglabas na ng dokumento ang Commission on Elections para sa mga nais matanggal ang kanilang pirma mula sa signature forms. So sabi natin, gagawa ang COMELEC ng stopgap measure. At dahil dyan, naisipan natin yan at pumayag naman yung ating mga kasamahan sa Commission and Bank. Yan ay pwede ma-accomplish ng kahit na sino, pwede nilang fill-upan yan at isubmit sa mga local COMELEC namin at siyempre tatanggapin lahat para nagpapalikid lang ng sulat. Sa inilabas na withdrawal form ng COMELEC, kailangang ilagay ng isang individual ang kanyang buong pangalan, kumpletong detalye ng tirahan tulad ng presinto, barangay, lungsod o bayan, probinsya at distrito. Dapat malinaw din ang dahilan ng pagbawi ng pirma at dapat ay may lagda, patunay na tama ang lahat ng ibinigay niyang impormasyon. Sabi ng COMELEC, rektang makukuha ang form sa kanilang website at kahit mismo sa kanilang local offices. Hindi naman kailangan pang notaryohan ang forms bago isumite sa kanila. Pero kahit naman may withdrawal form na, sabi ng COMELEC, hindi ibig sabihin nito agad natatanggalin ang pangalan at pirma nila sa PI signature forms. Parte lang ito ng proseso ng withdrawal habang suspendido pa ang PI proceedings sa COMELEC. Walang kilos ang COMELEC na gagawin. Record purposes po yan. Kasi nga po, pag kumilos kami, di ibig sabihin, nililift namin ng order of suspension. Nagpuproceed na tayo pagka nagkaganon sa ating pong People's Initiative. Isasama na rin yan doon sa mga signature sheets na meron ngayon sa atin. Para kung sakasakali, ano man ang mangyari, ano man yung mangyayari, lalo na kung magkakaroon ng bagong rules, di titingnan natin yung effect ng mga signatures na yan at effect din ng mga nauna ng signature sheets o yung signature forms na may laman ng mga lagda ng mga kababayan natin. Bukas pa rin naman anya ang COMELEC sa mga nais bawiin mismo ang mga signature forms. Sa ngayon, probinsya pa lang ng Antique ang kumuha o bumawi ng mga signature forms mula sa COMELEC. Okay, so clear natin dito. Kung gusto po ninyong i-withdraw po ang yung signature doon po sa People's Initiative, kukuha tayo ng form doon sa COMELEC mga kababayan. At saka ilista po natin or isulat natin yung pangalan at saka kung ano ang yung rason kung bakit babawiin ninyo ang inyong signatures. So ano bang irason natin, Sir Ivan? Pwede niyo bang sabihin na babawiin ko na ang aking signatures kasi ayaw kong umudlad ang Pilipinas? Ay, joke lang. Ayaw kong baguhin ang ating saligang batas, gusto kong magstay lang na gano'n. Kasi alam nyo kababayan, para po sa maintindihan ng lahat. Okay, so ang last ho natin yung pinaka-last ho natin na constitution, yung inambindahan po ating saligang batas makabayan, that is year 1987. Panahon ho yan ni Kurikong Makabayan. So pang ilang beses na ba tayo nag-ambyenda ng constitution? Alam nyo ba na pang-anim makabayan? Take note, pang-anim ho. Yun po ang last, ang 1987. So bakit nabuo nga pala yung 1987 constitution makabayan? At saka doon po sa kung intindihan natin, yung provision po doon sa 1997 Constitution, ibinagay ho yun kung anong meron tayo na teknolohiya at saka ekonomiya sa panahon po ng year 1997 makabayan. Gets ba natin? Ibinagay ho yun. So kung bakit ko sinuportahan po itong Chacha na dapat, sa tingin ko lang para sa akin, dapat lang baguhin makabayan. Kasi nga, ayon po kay BBM, ang babaguhin naman ho dyan yung economic provisions. Bakit? Kasi nga, sa tingin po ni PBM, dapat ibagay po natin sa ating teknolohiya ngayon kasi nga kapag habang tumataas po ating henerasyon makabayan, nag-upgrade din po ang ating technology. Ganon po yan ka-easy para maintindihan natin. Kasi kapag mag-stay tayo doon sa pinaka-old po na constitution natin, which is yung 1987 Constitution, hindi na kasi yan babagay po sa ating henerasyon makabayan. Naintindihan niyo ba, Sir Ivan? Ganon po yun. Kaya yan po ibinagay po ng ating Pangulo, ni PBM, at saka ng ating mamabatas. Isipin ho natin, magagaling rin po ating mga experts makabayan, yung ating mga economic experts, mga financial experts, at yan po ay nabibigay po ng advice ng PBM, and after that, si PBM po ang nag-decide po ng final makabayan. Pero talagang binabase ho yan ulitin ko lang po, binabase ho nila yan kung ano man meron tayo ngayon sa ating technology, kung
kung anong meron man tayo ngayon sa estado po ng ating ekonomiya, sa mga inflations, sa GDP, or kung anong pwede i-apply para mas gaganda pa ang ating bansang Pilipinas, mga kababayan. Okay, so para clear ho sa lahat, alam niyo ba, makailang beses na po nag-amyenda yung ibang lugar, mga kababayan? I will give you an example para para maintindihan natin. Alam niyo ba yung Kingdom of Thailand, yung Thailand, mga kababayan, ika-20 na ho sila nag-amyenda? Yes, i-check nyo po sa Google. Ika-20 na ho sila nag-amyenda ng kanilang konstitusyon. So, ibang lugar, mga kababayan, ang Malaysia, ika-61 ho sila nag-amyenda. Isipin niyo yan, ang Pilipinas, pang-anim pa lang o ika-anim pa lang tayo nag-amyenda. Asa yung Singapore, mga kababayan, if I'm not mistaken, ika-18 sila nag-amyenda. Yung Korea, and so on and so forth, marami po. Ang Pilipinas lang ngayon, ang ika-anim lang po nag-amyenda, mga kababayan. Isipin nyo yan. Kaya nga, sinuportahan ho yan ni Sir Ivan. Kasi ang iba kasi, parang siniraan lang talaga eh. At saka isipin natin, pinulitika ho yan, mga kababayan. Yung iba kasi ng mga senador, nag-iingay sila. Bakit? Alam na ho natin, kapag ikaw po mag-iingay, talagang babango ang inyong pangalan, mga kababayan. Pero kalaunan po, alam naman nila kung ano pong magandang idudulot dito kapag babaguhin po yung economic provisions ng nating constitution, alam nila yan. Pero pilang pipigilan, mga kababayan, kasi nga meron kasi nag-control sa kanang likod, mga kababayan. Ayaw nila na uunlad po ang Pilipinas. Na marami pong alam dito or kahit sa tingin po ng mga experts natin, either yung mga financial or economic po ng mga expert, kahit alam nila na gaganda talaga kapag babaguhin po yung economic provisions, ayaw nang suportahan po ng senador, mga kababayan. Kaya nagabatuhan ngayon kasi alam ho natin at talagang kung dapat intindihan natin, alam na alam po ang trabaho o alam na alam po ang ginagawa ng Kongreso, mga kababayan, pero pilit yang pinipigilan nila, di ba? Pang-anim pa lang po ang Pilipinas, ika-anim pa lang po nag-amyenda, pero ibang lugar, mga kababayan, 21, 27, 60 plus, di ba? Ang dami na po, kaya kitang-kita ho sa ibang lugar na talagang gumaganda ang kanilang ekonomiya, mga kababayan, umunlad sila. Kasi alam ho nila na kasi ang nakita ko sa mga kababayan dito sa Singapore yata yon na every 3 years ba sila mag-amyenda or every 2 years ba yan? Nakalimutan ko lang eh. Kasi nga alam nyo, kababayan, kapag mag-amyenda ka kasi, ibabagay yan. Ulitin ko lang po, ibabagay ho nila yan sa ating henerasyon kung ano man ang pwedeng i-apply ngayon, mga kababayan. So, okay na ba lahat? Okay, so pupunta tayo dito sa issue po ni mga kababayan, ni Banat Bay, kasi nga meron pong nagpatulong sa atin. Well, actually, gusto ko talagang tutulungan to kasi ayaw na ayaw po ni Sir Ivan na meron pong mapapakalat po na mga fake news, mga kababayan. Ayon po kay Banat Bay, may tumawag daw sa kanya. Isa daw INC at saka doon din po yung rekta, mga kababayan, nandyan daw sa central office, sabi niya. Saka itataya din daw ang kanyang pangalan na kailangan na maniniwala sa dito at saka siyempre protektahan niya, mga kababayan, kasi nga ang pangalan po ni Banat Bay ang nakataya dito. Okay? Dapat na siyang sakutin. Bakit? Pero para maintindihan ng mga kababayan, kasi nga baka ma-out of context si Sir Ivan, ipaparinig ko lang sa inyo ang sinabi po ni Banat Bay, and after that, ibubuking natin yan. Okay? For more details, let's hear this. Ito hong INC, kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag. At ang mensahe niya, Bay, nanonood sa yung pamunuan ng INC. Mula daw sa Central. Naku po, sabi ko. Baka ipatigil ako niya, sabi niya, stop. Ay, hindi ba pala, kikibuloy pala yun. Mali. Hindi. At nais nilang iparating na tutol sila sa People's Initiative. Sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating? Sabi, at gusto nilang mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ko, okay, sige. No problem, kasi galing naman po sa kanila eh. At sabihin ko daw, A1 information ito. A1 information galing sa central office ng INC. Ito pa. Ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na nasa kapatiran ng INC. Alam nila yan. Sa pamunuan na tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives.
which is etong pirma. Tutol sila. Ang problema, nilabas na pala ho nila ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Mukhang pinapatay yung istorya. Ganon katindi. Kaya nga, lumalapit na sa'yo para lumabas sa iyong channel. At ang sabi pa, naku ito, tayo may dagdag pa. Ang sabi pa, para talagang masabi mong A1 information yan, i-challenge mo ang mainstream media. Mainstream media, hoy! Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo! I-challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa pirma? I-challenge ko daw. Sige. Mainstream media, ha? Kung gusto nyong pabulaanan tong sinasabi ko, bakinig ho, kayo na ho, lumapit sa Iglesia ni Cristo. Sigurado ako may kontak kayo. Kausapin ninyo yung spokesperson nila. Tanungin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay, aga-agang ingay-ingay? Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Okay, so ayan ha, klarong-klaro makabayan, may kumontak daw sa kanya na isa pong INC member at ito po'y galing daw sa central office na tutol daw yung INC dito po sa People's Initiative or yung pirma makabayan. Okay, survey tayo. Sa ating mga viewers na nandito na meron po ng INC, tutol ba kayo dito sa sa People's Initiative or yung pirma? Please comment down below. And second question, meron bang nakaabot sa inyo informations galing from the central office na na merong advisory na bawal daw na pirma kayo doon po sa People's Initiative o yung pirma makabayan? Please comment down below. Okay, so ito na. Alam nyo, may napansin kasi ako doon sa sinabi po ni Bad Bay na kung saan ito ang magiging butas sa kanya makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Di ba sabi niya na according daw sa nagbigay sa kanya ng informations na from the INC, inilabas na daw ito ng INC sa publiko pero hindi daw ito pinick up ng mainstream media makabayan. Doon pa lang may mali na itong si Bad Bay makabayan. Bakit? Alam niyo ba yung INC makabayan, sila po yung may-ari po ng Eagle Broadcasting Corporation. Which means, ang mga services po under sa Eagle Broadcasting Corporation, nandyan po yung Net25, yung Eagles News. I think alam ho natin yan, di ba, Eagles News? At saka yung radyo, if I'm not mistaken, Radyo Agila Makabayan. Di ba, INC? Meron pong mainstream media na ho yung ng INC Makabayan, not mainstream media, pero meron nga pa silang services under po sa Eagles Corporation na yung, yung mainstream Makabayan, yung Radyo Agila, yung Eagle FM, at saka yung Net25. Mainstream na ho sila Makabayan. Bakit kailangan pa nila na ibang mainstream po ng mga media, isamantalang media na ho sila makabayan? Di ba? Gets ba natin? Doon pa lang may mali na talaga eh. Halata po na ito po'y nagsisinungaling makabayan. And secondly, may kinuntak po ako na viewer natin dito. Actually, lagi ko siyang sinusat ang makabayan. INC po natin na viewers. So, tinanong ko sa makabayan kasi nga, alam niyo naman po si Sir Ivan, kailangan po natin dito na maraming sources. Ayaw kasi isa lang tao natin tatanungin. Gusto ko mayroon pang iba makabayan. So, kinuntak ko po itong si Sir, letter E na lang. Ayaw na banggit na makabayan. Kasi nga kapag babanggitin ko na, kilala nyo ito. Kasi lagi ko yung shout out dito makabayan. At lagi yung nababasa po, actually meron, nandiyan rin po sa sa mga early birds, minsan, pero not all the time sa early birds makabayan. So, tinanong ko si makabayan kasi nga alam ko nga na INC siya. Sabi ko, pero siyempre, kinonfirm ko rin po. Sabi ko, hello sir, good day. Kumusta po? Pasensya po sa istorbo. May tanong lang po ako, INC or Iglesia ni Cristo ka po ba, sir? So, sabi niya, at least, nag-reply makagad makabayan. So, siyempre, happy Sir Ivan kasi nag-reply eh. Sabi niya, good evening, idol, Sir Ivan. Okay lang po, basta ikaw. Yes po, INC po ako. At ang buong pamilya ko, idol. Maraming salamat, idol, na napansin mo ko. Ang bait mo talaga sa mga viewer mo. Ay, thank you so much. Mabait ba si Sir Ivan? Pasaway nga eh. Kumukurot nga ng mga pasaway eh.
So sabi ko, hello sir, thank you din po sa response nyo. I am smiling while reading your reply to my question. Sir E, napanood nyo na ba yung vlog ni Banat Bay kahapon? Kinontak daw siya ng Central Office ng INC na kinindi na or ipinagbabawal daw ng kapatiran na pumirma kayo sa PI or tutol. Kinontak niya si Banat Bay sa kadahilanan ay hindi daw ito pinick up ng mainstream media kahit ipinaalam nyo na daw ito sa publiko. So ang reply niya makaabayan, ito po, yes, Idol, Sir Ivan, napanood ko kahapon. Wala namang akong narinig na ganun, walang sinabi ang Central Office, Sir Ivan. Malalaman namin yan kapag maglalabas po ng advisory o memo ang office. May tinanong rin po ako tungkol dyan, Idol. Wala daw silang narinig, fake news yan si Banat Bay. Gusto niya lang guluhin ang simbahan namin, manggagamit yan si Banat Bay, Idol. O tingnan nyo, tsaka nag-reply yung mga makabayan. Sabi ko, thank you sir sa confirmation. God bless po, itapi ko ito sa next vlog ko. Ingat always sir. Sabi niya, maraming salamat din po Idol, Sir Ivan, pa-shoutout po sa vlog mo. At saka walang araw daw na hindi kita pinapanood. Ikaw lang kasi ang nagbabalita ng hindi fake news. Ang iba kasi nagsiraan na nakastress panoorin. Tumitira na po si Sir Ivan eh. Di ba nangunguribo tayo? Alam naman natin na tumitira na po tayo ibang mga vlogger. Kapag alam ni Sir Ivan, naninira ho yan kay PBM. So dapat tiriyahan rin po natin makabayan. Okay? So again, Sir E, thank you so much sa confirmations. Ngayon, sino ngayon ang mapapahiya mga kababayan? Di ba? Nilaglag siya ng taga-INC. So wala pong narinig si Sir E tungkol dyan sa tutol daw yung INC dyan po sa PIRMA or People's Initiative Makabayan, tutol daw. So probably ito daw ay sugo, sabi po ni Banat Bay nga ito daw ay galing A1 pa. A1 daw informations from the Central Office yung ifinid sa kanya na information Makabayan. Ang ibig sabihin nito, gumagawa lang po ng storya itong si Banat Bay Makabayan. Okay? So ibuko natin yan. Paano Sir Ivan? Kasi nga naalala ko last month, that is January 19 yata yon, January 19, kilala ba natin si Crisette Lorecho Makabayan? Or narinig nyo ba yung pangalan niya? Diba? DDSO yan. Sa nakakilala po kay Crisette, alam na alam nila na ito po ay kasama po ni Sasot, kasama rin po yan ni Banat Bay, kasama ni Atty. Trixie, basta mga DDS po ng mga vlogger Makabayan. Kapag DDS ng mga vlogger, alam na ho natin yan. Ang nasa likod, China yan. So, last month Makabayan, nag-post po si Crisette January 19. Ayon po sa kanyang post, thank you very much sa Iglesia ni Cristo. Nag-send message ang ibang mga katiwala kaninang hapon sa mga members nila na pinagbabawal ang pagpirma sa People's Initiative. That's a major move and message from the very powerful INC. Alam ko din na hindi binoto ng INC si Romualdez for Senator dati. Kaya thank you INC for taking a stand. Thank you. Meron daw nag-message sa kanya Makabayan. Ang message sa kanya from the INC daw, tagubilin po, ipinagbabawal po ang pagpirma sa mga nagbabahay-bahay tungkol po sa saligang batas. May nag-message daw kay Crisette Makabayan. Pero ang nakatawa kasi dito, na even though itong si Crisette Cho ay sikat yan Makabayan, as in sikat yan just Twitter, kapag political na mga issue, political vlogging po, katulad kay Sasot, itong si Crisette, sikat rin po niya Makabayan. So itong si Crisette, siyempre siya po ay nagbibigay ito ng informations kay Banat Bay, kay Sasot, at saka vice versa, nag-anuhan sila ng mga informations Makabayan. Ang nakakatawa, hindi ito sinakyan po ng mainstream media Makabayan. So ngayon, napaisip si Sir Ivan, parang katulad parang the same yung script ni Banat Bay at ito kay Crisette. Ang ibig sabihin nito, itong script po ni Crisette Makabayan, yan po ang kinuha dito ni Banat Bay Makabayan at sinabi lang niya na meron daw nabigay po ng information sa kanya galing daw sa INC from the Central Office. Pero ito po ay galing po ng informations kay Crisette Makabayan. Gets ba natin? 'Di ba? Pinagluloko talaga tayo eh. Tama naman sinabi ni Sir E na manggagamit tong si Banat Bay. Ginamit lang niya yung INC Makabayan at gusto niyang guluhin kasi gusto niyang gagamitin po yung INC para manawagan daw dito sa mainstream media at sa taong bayan na hindi daw susuportahan yung People's Initiative.
Di ba? Dapat ano tayo, dapat critical thinking tayo. Kasi nga, hindi tayo dapat mabudala dyan po sa mga fake news na ipinabakalat po ng mga didis ng mga vlogger. Kasi nga, para makakuha sa ito ng simpatsya makabayan at para mauto nila yung mga tao. Okay? Isa pa sa rason kung bakit hindi naniwala si Sir Ivan, kasi nga alam ko na ito pong si, di ba, si Congressman Marcoleta Makabayan, di ba, naalala ba yung ipinakita ko ito na video tungkol po doon sa programa niya doon sa Net25. Di ba, in-explain nga niya yung tungkol dito sa People's Initiative na hindi siya tutol dito, well, hindi rin po niya totally na supportado makabayan yung People's Initiative. Ang ibig sabihin, nasa gitna po si Congressman Marcoleta. Okay, so tingkol naman dito, sinabi rin po ni Banat Bay, kung ito po ay na-pick up po ng karamihang tao, ang ibig sabihin makabayan, nakita rin po yan ni Katonyeng. Pero bakit walang sinabi ito si Katonyeng makabayan? Ang ibig kasing sabihin niyan, hindi po konkreto at wala pong ebidensyang ipinakita itong si Banat Bay kung totoo ba ang kanyang sinabi dito, walang suporta ang kanyang claim. Unlike po kay Sir Ivan, may mga suporta tayong claim makabayan. Na yan po confirmation, ka-confirm po from the INC members na walang sinabi na ganyan yung central office ng INC makabayan. Kasi walang ganon itong si Banat Bay. According to may ahas lang, para lang si Maharlika makabayan. Di ba? Nakatawa talaga eh. Bayat bay! Nakakahiya naman. So anyways, for the makabayan, kasi ipapakita ko muna sa inyo ito pong balita ni Mike Abe. Kasi nga sa tingin ko dito, pinaparinggan niya, binanatan niya si Senator Amy Marcos. So for more details, ito po tungkol sa ayuda makabayan. So for more details, let's watch this. Kasi alam po niyo yung napakagandang programa na ayuda. Ito naman ay hindi lang ho nangyari sa ilalim ng Marcos administration. Noong mga nakaraang administration, may ayuda na rin. Panahon ni Aquino, ni Gloria, ni Duterte. Diba? Pero ngayon lang ho masyadong uminit at ginagamit ng ibang politiko. Especially yung ayaw ng charter change, ayaw ng People's Initiative or pagbabago ng ating saligang batas. Kaya nakakalungkot kasi mahirap na nga sila, pasintabi na po, nangangailangan sila ng ayuda, ng tulong pinansyal, pagkain, medicine, kung ano-ano mula sa gobyerno. At yun naman hindi masama. Dahil obligasyon naman ng gobyernong pakainin or hindi naman pakainin lahat, hindi naman araw-araw, tulungan, bigyan ng ayuda ang mga nangangailangan Pilipino. Kaya nga may gobyerno, yan ang pwedeng takbuhan o lumapit pag may pangailangan. At sa lahat ng aspeto, proteksyon at kabuhayan. Di ba? Pero sa kabila ng lahat ng yan, inaangguluhan pa at pinapalabas pang yung ayuda ay ginagamit sa pamumulitika. Yung ayuda ay ginagamit para sa interest ng pagbabago ng saligang batas na napakahirap naman patunayan. Ilang beses na hong sinabi ng DSWD na siyang departamentong namimigay ng ayuda sa mga mahihirap, senior citizen, disabled person, mga walang pagkain, walang pampaaral, maraming wala na ibinibigay sila, regular. Ayaw pa rin paniwalaan, pilit na kinakabit na itong ayudang ito ay ginagamit para sa People's Initiative signature. Di ba nakakalungkot yun? Na wala namang magawang depensa ang mga simpleng mamamayan dahil hindi nila alam na sila'y ginagamit o sila'y nagpagamit o yung kanilang ayudang yun ay may kapalit. Wala naman hong kapalit dahil ang nasa General Appropriation Law, yearly budget na bilyong-bilyong pang ayuda, wala naman hong kapalit yun Basta bibigay, may ayuda sa gasolina at crudo o sa crudo sa mga driver, may ayuda sa mga farmers, may ayuda sa mga mangingisda, may ayuda sa mga gagawa, may ayuda sa mga senior citizen, disabled person. Yun. Alam nyo, kaya nakakalungkot. Sa ibang bansa po may mga ganyan din. Hindi man ayuda, pero ang kanilang ginagawa ay parang pre-food. Punta kayo sa Amerika at Canada. Meron po dyan pagkagabi o kaya umaga. Ang daming nakapilang tao na akala mo kung bakit. Sa mga downtown. Pero nakikita mo kung bakit dami nakapila. May namimigay ng pagkain, may nakapila para makakuha ng pagkain. Galing sa pribadong sektor, galing din sa gobyerno. Kung galing man sa gobyerno, pero hindi ho nagiging controversial.
Hindi sinasakyan ng mga oposisyong politiko o ng mga politiko ng Amerika, ng Canada at iba pang mayayamang bansa yung ayudang kailang ginagawa sa kailang mga kababayang nangangailangan ng tulong na pagkain. Hindi nila pinupolitika. Dito sa atin, yun ang mga, katulad ng mga senador, kasama sila sa nag-a-approve ng budget para sa ayuda. Pero pag ginamit yung ayuda, inaangguluhan na may kulay politika. Tapos, magkukunwari hindi nila alam katulad ng controversial na 26.7 billion. Sinasabi ng senador, saan galing yan? Hindi namin alam yan. Ayun naman pala, inapprovean sa Bicameral Conference Committee yung pagme-meeting ng Kongreso at Senado. Sila pala yung nag-approve noon. Nakapirma pa nga si Amy Marcos at yung ibang senador. Di ba? So, yun ang kaya sinasabi ko nakakalungkot. Ang daming gimmick at drama ng mga politiko para lang ma-justify na sila'y tama. Pero sa bandang huli, nabubuko, sila din pala naman ang nagbigay ng pera. So, ginagamit nila ang kahirapan, ang mga kahinaan ng mga tao. Tapos, aangguluhan nila dun sa kailang mga sariling interes. Ay alam naman natin kung bakit ang mga senador ay patuloy na tumututol dito sa pagbabago ng saligang batas dahil sila'y mawawala. Mawawala yung kailang power. Mababawasan sila, lalo na kung parliamentary system of government. Talagang mababawasan ang kailang kapangyarihan. Yun ang ayaw na ayaw nila. Kaya pinipilit nilang pagbintangan ang mga congressman o ang Speaker of the House na ginagamit ng ayuda ng DSWD para doon sa People's Initiative na ngayon inawala na dahil ayaw nang tanggapin ng COMELEC yung mga signature campaign. Ngayon nakapokus sa tsa-tsa tungkol sa economic provision. Ay, ang bagal naman. Ilang linggo nang tinatalakay sa Kongreso, sa Senado, hindi pa tapos. Gustong-gusto na ng Senado ng Kongreso makarating sa kanila para magawa nila. Kasi nababahala ang Kongreso sa sobrang tagal niyan, lalong maiipit yung maraming panukalang batas na gusto ng Malacanang na na-approve na sa Kongreso, nasa mga senador na, pero hindi gumagalaw kasi nga busy ang mga senador tungkol sa tsa-tsa. Kaya ng economic provision. Yun ang kinababahala. Hindi naman nagmamadali ang congressman tungkol dun sa charter change na economic provision. Kung hindi kanilang minamadali yan, kung pwede, bilis-bilisan nila dahil maraming nakabimbing panukalang batas na tapos na sa kanila na iipit sa Senado ay magre-resist na nga po next month, March recess na naman. Yun po yung issue, di ba? Nililigaw lang ng mga senador. Sinasabi ng mga senador, minamadali kami ng mga congressman. Sino sila para kami utusan? Meron kami sariling galaw. Meron nga kayong galaw, napakabagal nga lang. Yun naman ang dating. So pinagdudugtong-dugtong yung mga issue para lang ma-justify na sila ay magagaling, sila ay matitino, sila ay masusunod. Pero gamit ang issue ng ayuda. Kaya kawawa naman ang mahihirap. Sa lahat ng anggulo laging ginagamit, di ba? Dapat pag nagbigay, ang Malacanang pag nagbigay ng ayuda, walang hinihinging kapalit. Hindi nanunumbat, hindi sinasabing nababayaran itong mga nangangailangan ng tulong financial, hindi. Yung mga senador doon sa kailang hearing, lalo sa yung Committee on Electoral Reform ni Senador Amy, pinalulutang nila yung mga natanggap ng ayuda ay nalinlang, ginamit, nagpagamit tungkol sa People's Initiative kahit hindi naman totoo. Diba? Ganong kadumi ang politika sa Pilipinas. Inuubos at napakahabang panahon ang kailang pagtalakay tungkol sa ganyang issue, pero yung mga economic provision na gagawa ng batas na makakatulong sa plano ni Pangulong Marcos na mapalakas ang ekonomiya, tourism, business, food security, national security, ay medyo mabagal sila doon. Ilang buwan na lang, magsosona na naman. Every SONA, State of the Nation Address, July, every year. Ang daming hinihingi mga batas ng Pangulo. Yung iba hindi pa na-approvean. Tapos sa Kongreso pero hindi tapos sa Senado. Walang mangyayari kasi yan ang sistema ng gobyerno. Bicameral at saka presidential. Kahit tapos na sa Kongreso, dadaan sa Senado. Kahit matapos sa Senado, dadaan sa Kongreso. Yun ngayon dapat ng mabago. Pero ayaw na ayaw. Itinataas ng mga senador ang kailang kamay at mga paa sa pagtutol. Hanggat maaari pati daliri nila isasama sa bilangan para sila manalo. Kasi kahit anong gawin, talo sila. Dahil sila 24 lang. One vote only. Samantalang sa mga congressman, one vote only din pero sila 309. So pag nagbutuhan, talo talaga sila. Kaya kahit itaas pa ang mga paa ng mga senador, talo pa rin sila. Kaya ginagawa nila lahat ang pwedeng pag-delay ng issue or pagtutol sa maraming paraan. Pero ang masaklap, hindi nila alam, bukong-buko naman yung kanilang mga galaw.
Kahit hindi po nagmamadali yung Kongreso Makabayan, yung mga congressman tungkol ito sa charter change. Pero para sa akin, no, kung ako lang tatanungin, sa akin po, nagmamadali si Sir Ivan. Bakit Sir Ivan? Siyempre, luma na ho yung constitution natin Makabayan. 1987 pa. 1987, ngayon 2024 na ho tayo. Kung isipin ho natin, no, yung ibang lugar, mag-change sila or mag-amend sila ng kanilang constitution every 2 years Makabayan. Isipin nyo yan, pero tayo pang-anim pa lang po. So dapat bilisan na ho natin yan. Kasi nga yung CPBM, ating Pangulo, mga congressman, hindi naman ho yan nag-decide na hindi po yan pinag-isipan Makabayan, makailang beses nila binabasa yan, makailang beses ho yan, again calculate by our experts na mga economic experts, financial experts, kinakalkulit nila ng Makabayan. Ito po yung ibinalance nila sa ating henerasyon ngayon. So kung si Sir Ivan tatanungin, nagmamadali si Sir Ivan. Diba? So tingnan nyo, kahit sana isipin ito ng mga senador na sila mga senador, kung sa botohan no, talagang talon sa Makabayan. Kasi nga 24 na sila, ang congressman 309 yata lahat yon. Kung magbotohan, wala na, tagilid sila Makabayan. Pero tingnan nyo, yung Kongreso, nirespeto po yung senador Makabayan. So yan po sana dapat ang isipin po ng mga senador, lalong na ito pong si Senator Amy Marcos Makabayan. Kasi nga, alam nyo, sana kay Senator Amy Marcos, tulungan niya dito si PBM. Dapat hindi kontrabida Makabayan. Dapat ang kanya mga tira nito, mga birada, hindi magiging bias. Kasi nga, alam naman po natin kung saan dito nakaapak na area Makabayan, kung saan sila dito pumanig. Alam naman natin yan sa kabilang kubuloy, di ba? Kitang-kita ho natin yan. Kaya siya po, parang kaya nga maraming nagalit sa kanya ng mga lulista Makabayan. Maraming nagalit sa kanya ng mga Marcos vlogger, maraming nagalit sa kanya mga Marcos supporter. So ipapakita ko muna sa inyo yung interview ni Senator Amy Marcos Makabayan doon po sa Tan-Ok Festival, sa Tan-Ok Festival nga pala. And after that, meron siyang interview. Ito po ang kanyang sagot. Kasi tinanong sa dito kung meron pa ba daw solid North at solid South Makabayan. Kumusta na daw yung relasyon po ni BBM at saka ni Bibi Sara. At ito ang kanyang sagot. Trabaho naman sila. Yun na nga ang problema. Kung tutuusin, yung dalawang principals natin, si Presidente at saka si Inday Sara, okay naman sila, nakakapagtrabaho, ginagalang ang isa't isa. Pero ang daming amuyong ang daming gustong magulong, ang daming gustong masira ang unity. Kaya nalulungkot ako kasi sana, kung wala ng toxic politics na ganyan, edi sana umusad na tayo, wala tayong iisipin kundi yung pagunlad, yung tulong sa tao. Sana doon na, solid North, solid South. O, di ba? Hindi na wala na makakayanig niyan. Matatak na republika na yan. Abay, eto, gulo na naman. Very unnecessary, di ba? Hindi ko maintindihan ng logic. Kundi, talagang personal gain, ambition, and hanging on to power. Hindi ko talaga mag-gets So, sabi niya Makabayan, marami dang amuyong, nainira, gusto sirain daw yung unit team. Wala sino naman itong nainira po sa unit team Makabayan. Di ba yung mga DDS? Correct me if I'm wrong. Totoo naman talaga yan. Kasi nga ngayon pa lang ayaw na makipag-unite yung DDS Makabayan. Ayaw nila ng unity. Napaka-toxic daw ngayon yung nangyari ngayon. Pero ang pinaka-toxic para sa akin lang, ang toxic dito itong si Senator Amy Marcos. Bakit? Yung mga plano ni PBM, ang gusto niya ipagawa dito sa gobyerno natin, laging kinukontra po ni Senator Amy Marcos. Di ba Makabayan? Just sabihin niya dito, maraming toxic daw. Naging toxic daw yung politika ngayon. Sila po dito ang nagpapotoxic talaga at maraming galit dito kay Senator Amy Marcos. Sana Makabayan, kung iniisip niya dito ang kanyang political career, bakit naman niya parang aapakan na dito yung mga lista? Bakit niya aapakan dito yung mga Marcos supporter at saka lagi niyang kinukontra yung Marcos Makabayan? Or CPBM. Bakit niya kinukontra yan? Kasi nga nag-isip siya na baka on the next election, baka hindi siya mananalo Makabayan. Mas lalo siyang hindi mananalo kapag ginaganyan niya yung mga lolista, yung mga Marcos supporter. Mas lalo siyang hindi mananalo Makabayan. Kasi nga, ulitin ko dito, hindi po nanalo at hindi ko maniniwala talaga na nanalo po si PBM dahil lang po sa mga Duterte.
Kasi nga, napakalaking grupo po yung loyalista mga kababayan. Ang loyalista, noon pa man sa mga year 1960s, nandyan na po ang loyalista mga kababayan. Ang mga Duterte supporters, ang DDS, anong year pa nandyan yan ang mga DDS mga kababayan? I-correct mo lang sa Ivan. I think ang DDS na buo yan, that is 2014 ba? 2015, if I'm not mistaken. Dyan po nabuo ang DDS mga kababayan. I think 2015, 2014, dyan na-range na yan. Pero ang loyalista, 1960s mga kababayan, nandyan na po yan. Ang ibig sabihin, napakasulit po ang loyalista at marami pong membro ang loyalista mga kababayan. Kaya wag na nilang idadaon po, wag lang aapakan ang pangalang loyalista. Okay? So, before na mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, i-share natin, nandiyan po kasama natin si Army Lagaso, LC Adaman, Teresita Macarayan. Hi to Ruth Ariula from San Diego, California. Shout out daw sa kanyang mga office mates sa The Shores of San Diego, California. Hi to Alexander Otrera, Joby Montero, Jake Melendez, Angelita Holsinger, Linda Lim. Hi to Irene Abaya, Maria Corazon Ortega, Aurora David, Evangeline Sanchez, Maricruz Hernandez, Cathy Ramos, Mel Gineso, nandiyan po si Aluna Ali Cabos Tebi. Hi to Jillian Canson, bahay ni AJTV from South Korea. Hi to Amy Joaquin. Nandiyan po si Rodolfo Randarabor. Happy birthday daw kay Jimboy of Cute, Cebu City. Isara po natin si Evelyn Garcia. Again, sa mga lahat po nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni itong ni Hitad. Kasi nga, nanakot mga kababayan. Nanakot siya na meron din siya mga kaibigan na nandyan daw sa Federal Bureau of Investigation or NBI at saka ang kanya pong uncle nandyan po nagtrabaho sa FBI mga kababayan. Kasi nga nung pinanood ko po yung isa sa mga vlog dito ni Hitad mga kababayan, gusto nila na mga followers po ni Hitad ipapalista daw lahat po ng mga vlogger na lagi daw nainira sa kanya mga kababayan. Kailangan ba natin siraan po si Hitad mga kababayan? At saka naman ikakaso dito ni Hitad sa amin. Kung sakaling nakita niya na siniraan itong Sita Makabayan, wala naman kasi nga unang-una, hindi naman po Maharlika ang kanyang totoong pangalan Makabayan at hindi rin po totoong pangalan ang kanyang, hindi rin po Hitad ang kanyang totoong pangalan. Diba? So anong ikakaso sa kanya or anong ikakaso niya sa mga Marcos vlogger o yung mga vlogger po na lagi pong naninira kay Hitad Makabayan. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo ito pong vlog ni Hitad na kung saan nandun daw siya sa FBI Makabayan. So for more details, let's share this. Hello mga palangga, how are you? Alam niyo ba kung nasan ako? Alam niyo ba kung nasan ako? Mag-comment lang kayo dyan mga Hitad. So, nandito tayo ngayon sa FBI at binibisita ko yung uncle ko na nagtatrabaho dito. Si Uncle Sam. Wachoo! So, ayan nakikita nyo. Ito po ang ano ng FBI dito sa Santa Monica area. So, nandito ako. Nakausap ko yung friend ko. Actually, seriously yung friend kong poging-pogi. Bawal lang kasi siyang isama sa video, sa picture. So, yeah, I'm here at the FBI agency actually. Federal Bureau of Investigation. So, nandito tayo ngayon. Kahit sino makaabayan, pwede naman pangabisita dyan sa FBI. Pero kahit dyan ka lang sa labas, wala namang problema yan. Pero napakahigpit talaga ng FBI makaabayan. Hindi ka po basta-basta pwede na makapasok doon kung wala kang appointment. Okay? So dito, nagbibang meron siyang uncle makaabayan. Meron bang uncle dyan si Hitad? Agency actually. Federal Bureau of Investigation. So nandito tayo ngayon. Nagsulat ako ng diary. Ayan, so nasa diary na sila lahat. Nilagay ko sila sa diary ng bonggang-bongga. Diba? So, dito tayo sa FBI, mga palangga, sa Santa Monica. At, yesterday. Once more, sarap ng hangin. Sobrang stricto. Hindi ka basta-basta makakapasok. Kailangan talagang, talagang alindog mo, kabog. Diba? So, I'm here at the FBI, darling, na mamasyal. Nandiyan ako. Laki, pakita ko sa inyo yung building.
Diyan na mga kabayan. Anyways, about sa FBI naman yan eh. Okay, so yung sinabi niya na nagsulat na siya ng diary doon sa FBI. So sa tingin ko mga kabayan, kasi nga the other day po yung last day na dapat po mag-comply po itong si Hitad or sumagot doon po sa subpoena or summon sa ikinaso sa kanya ni Abel Abacodio mga kabayan. So dapat niyang sumagot. So I think kaya siya pumunta dyan sa FBI para siya sasagot mga kabayan. Alam nyo, itong sinabi po ng kanyang mga followers na dapat makakasuhan daw yung mga vlogger, hindi naman mangyari mga kabayan. Bakit? Siyempre, nanira siya sa kanya, wala naman dyan sa, sa US eh. Wala naman dyan sa New York o wala naman dyan sa California eh. Nasa ibang lugar mga kabayan. Di ba? Walang kwenta talaga eh. So, si Hitad ngayon, nagyabang na meron siyang alam ko pananakot niya mga kabayan kasi nga sinabi niya doon at pinalandakan niya, meron siyang uncle, meron din sa mga friends dyan sa FBI. Sinong tinatakot ni Hitad mga kabayan? Dapat siya po dito ang matakot. Bakit? Kasi lagi siyang naninira po sa mga tao, mga public figures na wala pong mga ebidensya mga kabayan. Dapat siyang matakot at hindi dapat kami ang matakot. Siya po ay isang retired po na POK 2 times ayon kay Epifanio Labrador. Hitad, retired na POK 2 times daw ka. So anyways mga kabayan, yan po din mga kalb ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan, at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara!